At dahil nga mga kapatid, kabilaan ng mga balita ngayon tungkol sa mga labanan na nagaganap ngayon at mga banta ng mga labanan na posibleng maganap mga tol, ang ating mga kasundaluhan ay naghahanda na rin mga tol, no? Ang training ngayon o exercises na kanilang ginagawa ay sumesentro mga kapatid, no, sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo, territorial defense mga tol, no? Ang sabi rito sa report, sa sentro sa pagtatanggol sa mga teritoryo ng bansa, mapalupa, dagat o himpapawid man. So kasama na rito yung airspace natin mga tol, na kung saan ay minsan nakakaranas pa rin tayo ng mga pambubulas mula sa China. 'Di ba? Pinapakawalan tayo ng air flares, 'di ba? Ng mga ganun. At saka syempre sa dagat, no, particular mga tol sa West Philippine Sea kung saan nagkakaroon tayo ngayon ng mga girian. No, ang tawag dito ay Dagat PA, Joint Exercises ng Armed Forces of the Philippines mga tol, no? Ang sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, kasama rin ng sa training ang paglaban sa cyber attacks mga tol, yung mga balak manghak, no, sa ating mga government site at pagkontra sa mga maling naratibo ng China. Siyempre, para naman yan sa mga pro-China mga tol dito sa Pilipinas. Ito ang ating panonooring balita ngayon mula rito sa UNTV. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ang objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. Nakatuon sa Yun ang importante ngayon mga tol, territorial defense. Kasi kung sa haba-habang panahon ang mga sundalo natin napapalaban mga tol sa mga rebelde, terorista sa loob mismo ng ating bansa. Ngayon mga tol, ang banta, ang threat ngayon sa atin is yung mga pananakop, no, ng ating mga teritoryo sa dagat, sa himpapawid. Territorial Defense, ang ika-8 edisyon ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat pa ngayong taon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kabilang sa mga pagsasanay ngayong taon ay command post, field training at cyber warfare exercises. Isasama ang information warfighting exercise dahil kabilang ang strategic communication sa defensive operation. Alam mo, mas kailangan ngayon to ng ating mga sundalo eh. Kasi though magaling ang ating mga kasundaluhan, no question naman dun eh. 'Di ba matagal na natin nakikita na napapalaban sila dito sa mga rebelde rito sa atin mga tol, no? Subok na sila pagdating dito sa kalupaan, sa mga jungle, 'di ba? Subok na sila diyan eh. Pero ngayon kasi mga tol, masusubukan lalo yung galing nila sa mas moderno, mas advanced na estratehiya o kagamitan ng ibang mga bansa na di hamak na mas mayaman sa Pilipinas mga tol, 'di ba? Dito mas mate-training sila na kung ano yung meron lamang tayo, mas ma-maximize nila 'yon at mas magamit nila na mas maganda, no, mas kapaki-pakinabang para sa kanilang hanay o sa kanilang puwersa laban sa mas mga malalakas at mas mga advanced na mga assets, no. Halimbawa na lang mga tol, kung ang ibang bansa is merong mga advanced na mga missile, mga ganyan, rocket, tayo eto lang yung meron tayo, for example, is mas mamamaximize natin para yung meron lamang tayo, malalabanan pa rin natin kahit papano, no, yung mga magtatangkang sumakop sa ating mga teritoryo. So meron tayong mga grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to defend our network, no, from cyber attacks. Sa pa yan, no? Hindi katulad nung World War I at saka ng WW2, talagang labanan lang, 'di ba? Ng mga sundalo, ng mga eroplano, tangke. Ito ngayon kasi kasama na eh yung ating mga network eh. 'Di ba? Halimbawa, pwede nilang pasukin yung ng gobyerno, pasukin yung mga ahensya, 'di ba? 'Yun ang unang-una nilang babakbakan, 'di ba? 'Yan ang yan ang kailangan talagang mapaghandaan din.
Yun lang po ang gagawin natin. Depensa tayo. Yun lang, bakit puro depensa, no? Puro depensa. Kabilang na dito ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa giyera. Gaya halimbawa ng pag-counter sa maling naratibo ng China sa West Philippine Sea. Tama. Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang umiiral, talo ka na dun sa gera na yon. Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Sa balita nila yon. No, sa balita nila yon, mga tol. Pero pagdating sa mga news natin, 'di ba? Talagang naipapakita naman ng mga news media natin na tayo ang inaapi. Sa mga vlogger natin, mga tol, na mga pinapanood natin, ganun pa rin. Ewan ko lang kung saan nakukuha ng mga balita ng mga pro-China rito, kung bakit baliktad ang kaisipan nila, no? Siguro hindi sila nanonood ng mga news media o mga vlogger sa Pilipinas. Pinapanood lang nila yung naratibo ng China, o kaya naman talaga maka-China talaga sila. Kaya kahit anong ipakita natin sa balita, hindi nila tatanggapin. Fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that in times of war. Isasagawa ang pagsasanay sa teritoryong sakop ng Western Command sa Palawan at Northern Luzon Command. Kabilang na dito ang sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Yan. The of West Philippine Sea will be conducting a series of exercises, all of which will be taking part in the western portion of Palawan. We will be having island seizure exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence, surveillance, and reconnaissance and maritime security exercises. Inaasahan na daw Good ng job. AFP na ibomonitor ng China ang pagsasanay. Malamang. Pero may contingency plan na ang AFP para dito. We have done the contingencies for in the planning, and of course we expect that our Chinese counterparts will be monitoring us and doing some things maybe. Sigurado mga tol, monitor nila yan. Baka nga meron na sila mga tao na nakabantay na talaga dyan at yun lang ang trabaho, bantayan eh. At kahit yung mga intelligence report o kaya yung mga intel, mga confidential report, malalaman nila yan kung talagang hindi natin maiingatan ng ating seguridad. Diba? Kasi marami silang mga tao, mga tol eh. Marami silang mga espiye eh. But our planners have planned and prepared for contingencies in the process. Ayon kay General Licodini, ang AJEX exercise ay paghahanda ng sandataang lakas para sa isasagawang balikatan sa susunod na taon. Bukod sa mga miyembro ng Philippine Navy, Army, Air Force at Special Forces, kasama din sa pagsasanay ang miyembro ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Reservists at iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DFA, DSWD, DILG at iba pa. Nasa 3,000 ang lalahok sa pagsasanay ngayong taon na nagsimula ngayong araw at magtatapos sa November 15. Ryan Lakadla. Marami lang kasing bagyo ngayon eh. Sunod-sunod yung mga bagyo ngayon kaya wala tayong masyadong nababalitaan, mga tol, tungkol sa West Philippine Sea, mga panibagong pangaharas ng China. At ang nababalitaan natin, mga tol, itong patuloy na drill nila sa palibot ng Taiwan kasi yun nga yung pinapangambahan na baka pagsimulan ulit ng panibago pang labanan eh, di ba? Actually, nitong nakaraan nga nagsagawa ang China ng simulation drill nila, mga tol, na halimbawa inaatake daw ng Japan yung Shanghai. Biruin mo, no? Talagang na sila, advance mag-isip. Advance mag-isip. Diba yan yung mga nangyayari ng labanan ngayon. Tapos sa North Korea nagpadala ng mga sundalo sa Russia para lumaban sa Ukraine. So ngayon, dito sa atin, bagamat wala pa namang nangyayaring labanan, mabuti ng handa ang mga sundalo. Kaya nga sundalo dapat magiging handa eh. Ang problema, meron tayong mga ilang politiko rito, alam nyo na mga kapatid kung sino yung mga yon, na unang-una ayaw nilang ang AFP natin bibili ng mga missile dahil daw ginagamit sa mga mamamayang Pilipino din, di ba? Yung nagsasalitang ali dun sa Kongreso. Pagkubaga,
ayaw nilang maging handa yung mga sundalo, nagsundalo pa tayo, di ba? Kung ganun lang din naman pala gusto nilang mangyari. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa mga paghahanda ng ating mga kasundaluhan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.